Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si RK. At ito po ay, ako po ay nagtatry na muling mag-vlog. At patawarin niyo na po yung aking mga ipin kung sakaling inyo pong mapansin. Sila po ay missing in actions. At well, meron po yan dati pero ako po hindi comfortable. Mukhang hindi masyadong um, hindi ko nasanayan na magsuot dahil hindi comfortable. Oh, ganon. Anyways, ako ay gusto kong mag-vlog muli upang ma-share sa inyo yung aking mga nararanasan bilang ako. Ayan. Siguro mag-start ako today. Anyway, sa dami ng mga nangyayari, ako gusto ko i-share yung aking nararamdaman bilang isang netizen. Pilipinong netizen yan. Kagabi, biglang naalala ko lang kagabi, biglang nawala ng ilaw dito sa Olongapo. 7 o'clock, as in parang blackout buong Olongapo. At yun ay nangyari. Magmula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. So, in between, may mga magagandang mga nangyayari. So, doon tayo sa hindi masyadong maganda pala. Siyempre, pag nawala ng ilaw, walang kuryente. Walang kuryente, walang ilaw, walang hangin, walang ano gano'n. Ang challenge pa namin, meron kaming puppy dito na bagong panganak. So, alam mo yun, yung parang nag-aalala ako pag nakikita ko siya na nagpapanting, yung laylay dila, yung gano'n. Mga 3 araw pa lang kasi parang ano ba kayo, 14, 4 days na siyang agon na siya ng anak. So, namatay ang ilaw. So, lumabas kami ng bahay, binuksan lahat ng mga bintana. Pero yung dogs nandito kasi at least nagsisirculate naman yung hangin at meron akong fan na rechargeable na, ayun, naitapat ko sa kanya at somehow kahit kaunti ay nahanginan at pati yung puppy. Sa anin pa naman yung puppy, si Shih Tzu. Well, anyways, doon sa labas, so, kwentuhan, doon nagtambay, salamat sa Diyos at masarap ang hangin. Sorry po, ako po ay nagchichiklet kasi pag may kinain po ako, medyo kailangan nguya pa. Nagchichiklet po ako at malaking naging tulong nito sa akin. Anyway, sa ibang pagkakataon, share ko sa inyo ano nagiging tulong ng chiclet. Meantime, bear with me na ako po ay medyo munguya. Hindi po ako bangag. anyways, anyways po, yun nagkwentuhan kami. So, nakaupo kami doon katabi ng aking anak na panganay. Si Gabi ay nag-skating sa kalsada, tapos yung si JL, asawa ng aking anak, manugang. Yun, so nasabi ko sa kanila, alam mo ba na, naalala ko lang, nung bata pa ako dito sa Olongapo. Parang ganyan yun. Yung mga taga-Olongapo, sino man. Pero ito yung memories ko na naalala ko. Na nung bata ako, parang naalala ko yung mga brown uniform. Tapos yung may nagwawangwang, may oras na gano'n. Tapos yung parang patrol ay pag ganun yung kotse, parang kahon. Tapos nagtatakbuhan yung mga tao. Naalala ko noon parang ang mga matatanda nag-uusap na pag nawala ng ilaw, may sinasalvage dito sa Olongapo. Sabi yung nung araw, may sinasalvage yan naman, mga ganun. So, sabi ko parang naalala ko parang ganun nung araw sana uh, wala lang na-share ko lang. Tapos nai-ano ko rin sa kanya na nasabi ko lang. Sabi ko na di nagbukas ng internet, may data si Angel. So nagbukas ng internet, biglang may balita na may nangyayari sa Senado, sabi ko. Sabi ko, hindi ako nanguhula, pero ang nasabi ko, kasi nalaman din namin na entire Luzon pala. Tapos nakalagay na title ay ng mga balita ay NGCP, Red Alert. Why Red Alert? Parang ano meron? Bakit parang hindi siya parang pag sinabing Red Alert, parang hype, parang maging aware, mga ganun, di ba? Parang hindi masyadong uh, parang hindi masyadong masayang moment. Pero anyways, sabi ko, so, ang aking pakiramdam dyan, yung pagkawala ng ilaw na NGCP ay connected sa nangyayari sa
nangyari sa sa Senado. Iyan po ay aking personal parang basa diyan bilang isang netizen na na siguro nabuhay nung 1981 pala natapos ang martial law, no? Kaya tama, naaalala ko may mga naabutan ako mga ganong moments na may mga hinuhuli, na takot yung mga tao sa mga pulis, yung mga ganon. Um, Kaya parang nung una somehow medyo na tok 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 gano'n. Parang naalala ko lang, parang 'pag naalala ko yung moment na yun, may nahahaluan ng emotion na yun yung sabi ko, parang nakakaano 'no, na nakakapagpaalala, ayun, na yung ilaw, yung NGCP na pinanggagalingan ng ating electricity, na sabi ng gano'n na mawalan ng ilaw, tapos nagkaroon ng incident sa Senado. So ayoko mang isipin, parang sinasabi bang connected ba ito sa nangyari sa Senado? Kasi talagang so very timing yung mga nangyari na walang din ng ilaw sa Senado. So, ayokong isipin, pero naiisip ko kasi may isip ako na ibig sabihin ba yung mga nangyayari talagang gawa ng gobyerno? Kasi sa NGCP na ano yun ng gobyerno hawak ng gobyerno eh. And for you to be able to control and give instruction doon ay ano yun, parang mapapaisip ka, di ba? So, syempre habang buti na may data at may charge pa yung phone, naka-note kami ng mga ilang mga live ng brigada dito. Buti na meron silang sa internet. So, yun na may namare, may pumutok, may mga ganon, asan si iba to, yung mga ganon. So, medyo smile ako sa sarili ko, siguro to neutralize my emotion. However, pero alam mo yung mapapaisip ka, ano na bang nangyayari dito sa Pilipinas? Siyempre, alam ko namang may mga kulay-kulay tayo, may mga bias tayo, mga politicians. Pero at the end of the day, it's still like about we are all Filipinos. So, parang nasasad ako na dahil nagkaroon ng mga changes, may talagang ngayong generation na to, parang nakaka-witness ulit ako ng parang somehow yung mga scenarios ng mga martial law. Kaya nga parang may narinig akong vlogger na parang sinasabi niya nga na parang meron tayong silent martial law na nangyayari. So kasi gamit na gamit yung NBI, gamit na gamit yung mga police, yung mga ganong mga pagkakataon. Nung mga panahon na yun, mga military rin ang mga involved na unfortunately na-abuse ng mga military ng mga panahon. Marami silang mga ginawang abuse. Kaya nga merong mga merong mga reklamo, di ba, ng mga tao na inabuso na hanggang ngayon ay kanila pa rin ipinaglalaban. So, yun, nasad ako doon sa mga nangyari kagabi na may kasamang pag-alala. Ano bang pwede kong gawin? Yun, may kulay kasi ako, may bias akong politician. Pero today, I realized, sabi ko, kasi I would post kung ito kasi yung bias ko, tas I would also post ng aking, yung mga parang with matching songs sa story. Nang nararamdaman ko, napofrustrate ako bilang isang mamamayang Pilipino. Bilang isang Pilipino, napofrustrate na ako, ano bang nangyayari, gano'n. Kailangan pa bang gano'n? Pwede namang mga, kasi ako, ako, netizen lang naman ako. Mga layman's term lang naman yung alam ko. Bilang mamamayan, Tagalog, o yung hindi ko masyadong, minsan naiintindihan ko yung English ng mga attorney, pero ano ba yung malalim na kahulugan nun? Ano bang implikasyon nun in legality wise, yung mga ganon. So, sana ang prayers ko ay ang ating mga politiko at mga taong kaparte ng ating gobyerno ay mabigyan ng wisdom. Magkaroon sila ng wisdom. Magkaroon sila ng heart na conscientious heart. Ibig sabihin, makonsensya sila
sa mga ginawa nila. Makonsensya sila sa ginawa nila. Ah, kasi ano, ramdam ko 'yun, eh, lalo na siguro ngayon nasa bahay lang kasi ako. Pero ako ramdam ko dati yung tax ko talaga kinuwenta ko. I realized it parang mga 5 years ago. Na-realize ko na mga 40% yata ng withholding tax ko ay ng sweldo ko. 40%, almost 30 to 40% ng sweldo ko napupunta sa gobyerno. Tapos imagine, yun, tinarbaho mo na. Tapos, kakain ka, nag-VAT ka. May pinili kang ganito, may VAT pa rin. Sa lahat ng grocery mo, may VAT ka. Pero VAT ganun. Hindi ko maganda yung buhay dito sa Pilipinas. At least, I mean, I work hard for my family, for myself. Pero yung at least yung serbisyo ng gobyerno, hindi, makikita mo sa gobyerno, sila pa yung mga suplado. Saka sa atin na galing yung sweldo nila, sila pa yung mga suplado, matapang. At ngayon na-amaze ako. Hindi ako na-amaze pala na ako'y nababahala. Yan. So, yun nga, ang prayer ko, magkaroon sila ng conscientious heart. Makonsensya sila na sana na mabalik sa katinuan ang mga sila sa sarili nila na, ba't nga ba ako nandito? O nga pala, ano bang purpose ko? Ba't nga ba ako naging congressman, mayor, kagawad, or ano, councilor, mga sa barangay mayor, ano pa, congressman, governor, hindi ko alam kung isa yan, pero yung mga nakikita ko at mga ano, executive yan, mga senator, executive branch. Yan, tuloy may natutunan ako. Executive branch, kasama na dyan si BBM at si VP Sara, siyempre, di ba? So, yun parang gusto ko nang sabihin, tama na, tama na, magbati na. Yun, so, ikaw, bilang isang netizen, ano bang nararamdaman mo? Pwede mong i-share. Parang magmula sa araw na ito, gusto ko nang mag-share. Siguro hindi, merong live, merong hindi live. Kasi yung live, tinatanggal agad ng Facebook after 1 month. Gusto kong silipin. Download na raw. So, ngayon, hindi live. Pero next time, I'll try to do my vlog ng live. Meantime, okay, so if you could share yung, ano bang mga nararamdaman mo? Siguro magsimula na lang tayo sa nangyari kahapon. Nung napanood mo ito sa, napanood mo, napanood mo ito sa internet, nabasa mo na, sa TV. Sa TV hindi kami masyado nakanood ng balita. Parang wala kami sa mood ng balita. Parang hindi na ng balita. Hindi na nga rin ako nakanood ng ng Itbulaga. Uy, kahit hindi ko bias si Tito Soto. Gusto ko ang Itbulaga. Yan. Gusto ko yung programa, yung ginagawa nila sa Itbulaga. Compared sa iba. Anyways, yun ay aking bias lang naman. Aking opinion at nararamdaman. So, meantime, baka, yun nga, I would like to hear from you. Mag-comment naman kayo, ano bang naramdaman nyo kahapon after nung mabalitaan yung mga nangyari, bigla nawala ng ilaw sa buong Luzon, lalo na kung taga Luzon kayo. Anong nararamdaman nyo sa mga comment ng bawat isang mga politiko, kahit anong kulay yan? Ano bang nararamdaman nyo bagong palit na bagong presidente pa, Senate President, di ba? Presidente ng Senate President ng Senado. Tama ba? SP. Yan. At syempre may mayorya. Yan na tuloy. Naging na rin ako pero nakaka-stress pala. Pag napapanalo sila palagi. Tapos iba-iba na rin mo parang, ano pa ganun ka na lang. Anyways, I would appreciate na mag-share din kayo ng comment nyo. Kita-kits tayo sa mga susunod na araw at parang gusto ko nang magbalik sa vlog. At hanggang sa muli, God bless you!